Pag-usapan natin ngayon ang naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay nitong nakaraang deliberasyon ng House Committee on Justice noong Martes, March 3. And lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Naging mainit na usapan nga sa social media itong mga naging komento ng kongresista kung saan inilarawan ng ilang mga netizens sa kanyang mga nasabi bilang misogynistic, sexist, lewd o demeaning o nakakababa ng dangal. So ang tanong nating lahat dito, may pananagutan nga ba sa batas ang mga ganitong klase ng pananalita? At para sagutin ang ating tanong ngayon, kasama po natin si Attorney Noel Del Prado. Attorney, malinaw na ipinagbabawal ng RA 11313 o Safe Spaces Act ang mga salita na maituturing na gender-based sexual harassment katulad ng mga misogynistic, malicious, lewd at sexist slurs. At ito ay pinapatawan ng parusa mula 1 araw hanggang 30 araw o multa mula 1,000 hanggang 10,000 kung ito ay makatlong ulit ng ginagawa. Para sa mga opisyal ng pamahalaan, merong dagdag na administratibong pananagutan, maaari silang masuspend o matanggal sa trabaho bilang paglabag dito sa batas na ito. ano bang layunin ng batas na ito? Bakit meron tayong Safe Spaces Act sa Pilipinas? Sa buod nitong Safe Spaces Act, lahat tayo ay hinihikayat na baguhin ang ating isip at kalooban. Yung ating pagtingin, hindi lamang sa kababaihan, kundi sa lahat ng tao, ay dapat may paggalang at dapat tratuhin ang lahat ng pantay-pantay. So sa konteksto na sinasabi ng mga tao na hindi naman yun ang intention ko, hindi naman yun ang gusto kong iparating sa mga tao, absuelto ka na ba sa batas kapag yun ang sinabi mo? Karaniwan sa mga special penal laws kagaya ng Safe Spaces Act, intent is not relevant. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung ano ang intention mo. Ang pinarurusahan ng batas ay yung epekto ng iyong pambabastos. Nabanggit ito ni Representative Suntay, Attorney, habang sila ay may ongoing deliberation ng impeachment complaint ni VP Sara Duterte. So sa ganoong klase ng avenue, sa ganoong lugar, absuelto ka ba sa batas? Ano sinasabi ng batas pagdating dito? Ayon sa ating konstitusyon, anumang sabihin ng isang congressman, kagaya nito sa isang congressional hearing, ito ay tinuturing na privileged communication. Hindi siya maaaring kasuhan anuman ang kanyang sabihin dahil ito ay sa konteksto ng kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang congressman. Ngunit, maaari siyang papanagutin ng kapwa niya, miyembro ng Kongreso, sa pamamagitan ng paghahain ng reklamo sa House of Representatives Ethics Committee. Alright, maraming salamat, Attorney Noel Del Prado. Paalala po natin sa lahat ng mga kapamilya po natin, tayo po ay mataas mga opisyal ng pamahalaan o ordinaryong mamamayan, bawal ang bastos sa Pilipinas. At madagdag ko na rin po, Happy International Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan. Happy Ingat! International Women's Month. Maraming salamat, partner!